Pinag-utos ng COMELEC 2nd Division ang proklamasyon ni Eric Goyap bilang nanalong kinatawan ng Benguet matapos ibasura ang petisyong nagpapakansela ng kanyang Certificate of Candidacy dahil sa issue ng citizenship. Pero paglilinaw ng COMELEC Chairman George Garcia, kailangan munang maging pinal ang desisyon bago ito maisakatuparan. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sa inahayang petisyon ni Franklin Tino, inakusahan nito si Eric Goyap na nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang sabihin nitong isa siyang natural-born Filipino citizen. Natuklasan daw niya na mga magulang ni Yap ay hindi Pilipino at halos sa bansang China daw tumira si Yap. Pineke din daw ni Yap ang kanyang birth certificate at ang kanyang Philippine passport para masabi na isa siyang Pilipino. Dahil daw dyan, hindi ito kwalipikado sa posisyon. Pero ang petisyon, ibinasura naman ng COMELEC 2nd Division dahil sa kawalan ng merito at ebidensya. Ang suspensyon ng proklamasyon ni Yap, binawi na rin ang dibisyon at ipinag-utos na sa Provincial Board of Canvassers na mag-reconvene at iproklama na si Yap bilang nanalong kongresista sa Benguet. Pero paglilinaw ni COMELEC Chairman Atty. George Garcia, may pagkakataon pa ang petitioner sa kaso na umapila o maghain ng motion for reconsideration. Kaya ang proklamasyon kay Yap, posibleng hindi agad na magawa sa lalong madaling panahon o bago mag-June 30. Titingnan natin within a period of 5 days kung mag-motion for reconsideration. Kaya naman yung Provincial Board of Canvassers ng Benguet ay maaari hindi pa mag-convene upang iproklama siya sapagkat siyempre hihintayin nila yung tinatawag na Certificate of Finality and Entry of Judgment. Maging si Marcy Chidoro na panalong kongresista sa unang distrito ng Marikina, maaring hindi rin agad maipoproklama bago ang June 30, lalo pat meron pa daw 5 araw bago makapagpalabas ng Certificate of Finality ang COMELEC Bank sa kaso at ang petitioner maaari pang makakuha ng remedyo sa kataas-asang hukuman ng Korte Suprema. Hihintayin po yung 5 araw na maging executory yung desisyon ng COMELEC. Sa isa namang pahayag, umaasa si Chidoro na irerespeto ng kanyang kalaban ang tunay na pinili ng mga taga-Marikina. Samantalang muli ring tinalakay ng mga miyembro ng COMELEC Bank ang iba pang kontrobersyal na kaso gaya ng Duterte Youth Registration at ng electoral protests sa pagitan ni Joey, Chua Uy at Benny Abante. At sa COMELEC, posibleng sa lalong madaling panahon ay makakapagpalabas na sila ng desisyon sa kaso. Nagkaroon na kami ng consultation patungkol sa mga kaso na yan and hopefully any moment from now ay maaari magkaroon ng disposisyon. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SB9 News.